nabanggit po kanina, ngayon po ang ating concluding thought ng ating pong message. So basahin po natin for the last time ito pong Proverbs chapter 18 verse 10. And I believe and I hope that it keeps ringing in your ear yung katotohanan ito na the name of the Lord is our strong tower. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run unto it and it's saved. Ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay matibay na muog, tinatakbuhan ng mga matuwid. Tayo po yun. At sila po ay nakakasumpong ng kaligtasan. Alam po ninyo mga kapatid, this is the sad truth that almost every day I saw through the social media of people or our loved ones passing away because of this our present pandemya. Minsan nga po mga kapatid ay meron po akong nabasa rin naman through the social media, in particular sa Facebook, na sabi niya ganun, ano ba yan? Ang aking newsfeed ay parang obituary. Ewan ko lang po kung kayo po ay nakakabasa din po sa mga Facebook ng ganyang mga saloobin because of the so-called effect ito pong ating pandemya na nakakalungkot. Ako po personally mga kapatid ay almost every day when I open my cellphone and browsing my FB account, totoo po yun na minsan ay nagmimistulang obituary yung ating pong mga newsfeed sapagkat as we keep on browsing ang dami po nating nakikitang mga balitang kalatas or paanunsyo ng mga namayapa, sabi nga po natin ng mga sumakabilang buhay. So yan po yung isang bagay na nakakalungkot na totoo po, na sad truth that almost every day, maybe you yourself mga kapatid, baka ganun din po kayo, pag kayo po ay nagbibisit ng inyong pong FB account ay nagugulat po kayo na people you know, maaring kaibigan natin, kamag-anak natin, kamag-aral natin, or kapitbahay natin, or maybe people na hindi man tayo well acquainted. Pero sabi nga po natin that almost every day there are victims and casualties. Hindi naman lahat ng mga sa panahong ito. Pero for the past almost 2 years na itong ating pandemyang ito ay alam naman nating marami pong mga naging casualties ng tinatawag po na pandemyang ito ng COVID-19. And yet mga kapatid, ito po ang gusto kong i-deliver ngayon pong umagang ito because we are talking God's protection. Sabi ko nga po, there is a wrong concept even in the circle of believers by saying, well, because life is short. Okay. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, maaring totoo at maaring tayo po ay nakakabalita ng mga panay-panay na mga sabi nga po ay mga pumapanaw. Pero tandaan niyo po ito na as a believers ay hindi po natin dapat maging lengguwahe ang ganitong lengguwahe na life is short. Well anyway, to be honest, compared to eternity, truly life is short. Okay, nakuha po niyo yung ibig kong sabihin. Kung ang pag-uusapan po ay yung walang hanggang buhay, ay sadyang kahit mabuhay po tayo ng 100 taon o 200 taon, kung meron mga mabubuhay ng ganung kahaba, ay maikli pa rin compared to eternity, You know what I mean? Pero iba kasi yung idea o yung dahilan ng mga taong nagsasabi na when somebody pass away, ang laging bukang bibig po ay life is short. Na parang ibig sabihin ay walang certainty ang paghaba po ng ating pong buhay. Well, mga kapatid, ngayon pong umagang ito, again, I want to encourage you na let us not speak the common language of the world because sabi nga po ng ating Panginoon, as He told to His disciple, you are in this world, but you are not of this world. Pakilagay nyo nga po, mga kapatid, sige, yan po ang aking unang pakiusap na ilagay nga po natin dyan po sa ating comment box. Yung wika po ng ating Panginoong Jesus.
You are in this world, but you are not of this world. You are in this world, but you are not of this world. Sa wikang Tagalog, ang wika po ng Panginoon, kayo ay nasa sanglibutan, pero hindi kayo taga-sanglibutan. Meaning, mga kapatid, there are natural things, there are common things sa mundong ito na hindi dapat maging natural at common po sa atin because we are not of this world. So, I should say, mga kapatid, I just want to remind you, pinag-uusapan po natin yung protection. Because bahagi po ng God's protection is for us to have a long life. Right? Bahagi po ng pag-iingat po ng Diyos sa atin ay ang magkaroon po tayo ng mahabang buhay. So today, I just want to remind you na the Bible truth, the Bible says, instead of saying, every time na nakakabalita po tayo ng mga pumapanaw, namamatay, sumasa kabilang buhay o umuwi sa Panginoon, wag po nating maging conclusion that because life is short, we have to be biblical. Again, sabi nga po, the Bible says in Psalms chapter 91, verse 16, sabi po ng Bible, sabi po ng God, with long life, I will satisfy him. With long life, I will satisfy you. Ang wika po ng Bible, at mahabang buhay, mahaba. Walang sinabing kung gaano kahaba. Ibig sabihin po na, with long life, I will satisfy you. Ibig sabihin, ito ang dapat nating tanggapin. If we believe that God is protecting us, then ibig sabihin po niyan ay we can enjoy a long and satisfying life. Can you say amen, mga kapatid? So, again, ang point po natin ngayong umaga, wag po tayong magdedeklara o magsasalita o paniniwalaan ng isang bagay na common sa mundo. We have to believe what the Bible say. If the world say that life is short, because they don't have the promise. Dahil wala silang pangako. Kaya it could be possible that for them, dahil hindi po nila alam ang Word of God, they are basing yung kanilang words sa kanila pong nararanasan. Pero tayo po, we are basing our faith in the truth of the Word of God. Again, ang wika po, Awit 91:16, with long life, I will satisfy you. O again, mga kapatid, pakilagay niyo po, diyan po sa ating pong comment box. With long life, sabi ng Diyos, with long life, I will satisfy you. Mahabang buhay ay bubusugin kita. Ngayon, mga kapatid, ano po ang kahalagahan that we are believing the truth of the Word of God and we are not believing or basing through our experience or to what our eyes see? Bakit po napaka-importante? I want to talk to you, mga kapatid, sa pagkakataong ito na bakit po napaka-importante na tayo po ay nagsasalita o naniniwala at nagsasalita base ho sa kung ano yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Napaka-importante po niyan. Because ang question ko nga po ngayong umagang ito ay, do you walk with agreement with God? Do you walk with agreement with God? Tayo po ba, ako, kayo po ba, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ba ay lumalakad na meron pong paikipagkasundo sa Diyos? Dahil importante po yan. Ang wika po sa Amos, chapter 3, verse 3, ang wika po ng Bible, can two walk together unless they agree? Oh! Ang wika po ng Bible, can two walk together unless they agree? Sa wikang Tagalog ay, makakalakad ba na magkasama ang dalawa malibang sila ay magkasundo? Naunawaan po ninyo, mga kapatid, ang wika po ng Bible, can two walk together unless they agree? Ang dalawa ba ay pwedeng lumakad na magkasama malibang sila ay magkasundo? What's the point, mga kapatid? Tayo po bilang mga anak ng Diyos, speaking about God's protection in us, speaking about God's blessing in us, ang tanong po ay ito, yung bang ating paniniwala at yung bang ating mga sinasabi ay with agreement with what God said to us? Kaya po, i-apply natin yung word na yan ng Amos chapter 3 verse 3 na can two
walk together unless they agree. We are walking with God because we are God's children. God is our Father. Ang tanong lang ito, kung tayo po'y lumalakad na kasama ng Diyos, do we agree with what God said for us? O say, for example, nag-a-agree ba kung halimbawa tayo po bilang tao, kung ating paniniwala po ay, well, life is short, ang buhay ay maikli. Pero sabi ng Diyos, with long life, I will satisfy you. Ang tanong, nag-a-agree ba to? Hindi po sila nag-a-agree kasi when God say, with long life, I will satisfy you, pero tayo bilang mga anak ng Diyos, ang bukang bibig natin, kapag kami namamatay, kapag kami pumapanaw, life is short. So, yun ang ating paniniwala. So, we are not walking together with God. And that is why, mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. And that is why, though we have the promise of long life, we are not enjoying the long life because deep inside our heart, deep inside our mind, iba yung ating pinapaniwalaan. We are being contaminated of those beliefs ng mga tao ng world. No, I'm talking sa world, sa daigdig, sa libutan ito. We are speaking and believing the same language ng mga tao po na hindi po nila alam ang salita po ng Diyos. Sa madali pong salita, namimiss po natin ang mga pagpapala ng Diyos because we are not walking together with agreement to our God. Did you get it, mga kapatid? Nakuha niyo po ba yung punto? Kaya po, it's very important na lagi po nating ipinapaalala sa ating pong mga mensahe ang mga pangako po ng Diyos. Because ang mga pangako ng Diyos, dapat po ay dito po tayo lumalakad. Can we say amen? And can we give the Lord a clap offering, church? Hallelujah. Amen, amen, and amen. So, mga kapatid, meron po akong warning po. Itong ating warning na ito, mga kapatid, wrong thoughts and wrong declaration making you prone into devil's attack. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Kapag po mali ang ating isipan, if our mind thinks and if our heart feels is against what the truth of the Word of God, we make ourselves prone to the attack of the enemy. Ulitin ko po, mga kapatid, kaya importante po ito. Importante po ito. Tandaan niyo po ito. Having a wrong thoughts and having a wrong belief, maling paniniwala sa ating isipan, maling paniniwala sa ating puso na hindi po nakabase sa Word of God, it make us or you make yourself prone to devil's attack. Alam po natin ang ating kaaway ay isang leyong umuungal na humahanap po ng kanyang masisila. Kaya kapag mali po ang ating mga pinapaniwalaan na hindi po nakabase sa Word of God, ginagawa po natin ang ating sarili na mas madaling atakihin at wasakin po ng kaaway. Kaya po, ngayong umagang ito, let me remind you, have the right thought, magkaroon po tayo ng tamang pag-iisip, at magkaroon din po tayo ng tamang paniniwala sa ating pong mga puso, basing on the Word of God and not based on what is happening to our surroundings. Yung word, mga kapatid, na life is short, it could be true sa mga taong wala pong pangako ng Diyos. I could say that. Maniniwala po ako na totoo sa isang tao na wala pong pangako ng Diyos. Natural po sa kanilang sabihin po yung ganung bagay na ang buhay ay maikli. Pero ngayong pinag-aaralan po natin yung Word of God, ang gusto po ng Diyos na maging sumagana sa atin ay ang paniwalaan natin yung kanyang pangako, mahabang buhay ay bubusugin kita. Amen. You have to declare that, mga kapatid. You have to believe that. Ngayon nga, sabihin mo, bakit yung kapitbahay namin, pastor, batang-bata pa? Well, again, sabi ko nga po, because maybe they don't know the Word of God. They are not declaring it. Ine-expect nila. No, minsan nga, kahit nga mga mananampalataya, minsan meron din tayong ganyang mga statement
With due respect po, no, sa lahat po ng ating mga kapatiran na inaabot po ng ating live stream, na minsan nga kahit tayo mga mananampalataya, instead of standing in the promises of God, we are standing in the history of our family. Ano yun? Parang sinasabi natin, ba't ka ba parang natatakot na dumating sa ganyang age? Kasi po, sa pamilya po namin, sa history ng pamilya namin, pagdating ng ganitong edad, doon po nagkakaroon ng ganung karamdaman at yun po ang kanilang ikinamamatay. Nakuha niyo yung aking point, mga kapatid. Again, huwag niyo po akong, don't throw a stone to me as I'm saying this. Tapusin na natin yung mga ganyang mga paniniwala. Tapusin na natin yung mga... Kasi kung yun po ang ating paniniwala, ano ang point that the Lord is our tower and the Lord is the one na nagpo-protect sa atin? Kung tayo naman pala sa ating mga sarili, mas naniniwala tayo sa history ng ating pamilya na when we reach such a certain age, magkakaroon tayo ng ganung karamdaman at yun na rin po ang ating ikamamatay. Did you get it, mga kapatid? So we are not standing in the promises of God. We are not standing in that word of God that with long life, I will satisfy you. So mga kapatid, ngayon pong umaring ito, I just want to remind you, keep ringing into your ears, into your mind, into your heart, the truth of the word of God at hindi po yung mga common belief na nakikita at sinasabi po ng mga taong wala pong pangako ng Diyos. You have the promise. Meron kang pangako. So, kahit po lagi mong naririnig, ako po personally, mga kapatid, kapag nakakita nga po ako sa social media, sa Facebook account ng mga ganyang may mga pumapanaw at ganun po ang mga naging comment ng mga mananampalataya, sabi ko nga po in my heart, I beg to disagree. No, kapag nakikita ko yung ganung comment na life is short, I beg to disagree. I will declare what the word says, with long life, I will satisfy you. Well, mga kapatid, baka naman mali yung ating Bible. Pakitingin nga po ninyo yung awit 91:16. Kasi baka sabihin naman ninyo, saan yan, pastor? Saan yung talata na yan? Awit 91:16, ang sabi ng Diyos, at mahabang buhay ay bubusugin kita. With long life, I will satisfy you. Kaya po, mga kapatid, so let's give the Lord a clap offering, mga kapatid. Yan. Opo. Kasi yung aking may bahay ay napapa-praise the Lord and clapping her hand. Kaya meron po tayong reminder dito, mga kapatid. Gaano po ka-importante that we walk with agreement with God? Na pag sinabi ng Diyos sa atin na you will live a long life, ito ang sabihin natin. Na pag sinabi ng Diyos na you are protected in spite of all this chaos, paniwalaan natin. Dahil ito po ang sabi, mga kapatid. Reminder po tayo. Number 1, life and death is in the power of your tongue. Proverbs chapter 18, verse 21. Okay? Life and death is in the power of your tongue. Kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng inyong salita. So, watch out your tongue. Tandaan niyo po yan. So, kung ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay life, and then tayo naman po ang ating madalas sinasabi ay death, so we are not walking with agreement with God. So pag sinabi ng Diyos na I speak life to you, sabihin mo, I speak life to myself. Di ba? Pag sinabi ng Diyos sa iyo na by the wounds of my son, you are healed. So claim mo, kahit na anong karamdaman mo, by the wounds of Jesus Christ, I am healed. So ibig sabihin, you are walking with agreement with God. Number 2, mga kapatid, ang wika po, you become what you believe you are. Proverbs chapter 23, verse 7. Ang mga talatang ito ay palagi po nating ipinapaalala. Palagi po namin kayong nire-remind. Palagi po nating binabasa ang mga talatang ito upang paalalahanan po tayo na maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi because power of death and life is in your tongue. So speak life. Speak blessing. Speak healing. Speak long life. Speak God's provision, speak God's protection, at wag po tayong mag-speak ng mga panay negative, panay takot, panay complain because we are making ourselves prone to the works of the enemy. Amen, mga kapatid? So, ano pa?
You become what you believe you are. So kung naniniwala ka na, well, siguro pagsapit ko ng ganitong edad ay makakaramdam na ako ng ganito, well, kung sabi ng Bible, you become what you believe you are. Proverbs chapter 23 verse 7. I-check niyo po yung mga talata na yan, mga kapatid. I want you to take note those verses. I-meditate ninyo. Meron pang ganung verse sa Bible na you become what you believe you are, na kung ano yung iniisip mo sa sarili mo ay nagiging ganun ka o ayun ka. So, nasa Bible po yan. So, if you believe na pagdating mo ng ganitong edad ay makakaramdam ka na ng sakit sa balakang mo o sakit sa tuhod mo o magkaka-arthritis ka na, no wonder na nagiging ganun ka. Bakit? Kasi you set your heart, you set your mind that when you reach that certain age, ay makakaramdam ka ng ganung mga karamdaman. Mga kapatid, bakit hindi mo iset ngayong araw na ito? I want to encourage you. Set your heart and your mind to believe by saying, at the age, when I reach this certain age, pagdating ko ng ganitong edad, I'm still strong, I'm still healthier, I'm still look young, and still vibrant. Why not shift your thinking sa isang bagay po na totoo? Dahil yun po ang sinasabi po ng banal na aklat. If I may tell you, mga kapatid, people like Moses in the Bible. Si Moises ay namatay at the age of 120. Pero hindi ko lamang po inilagay niya po sa ating pong PowerPoint yung verse na yan. Pero in the Bible, when Moses died at the age of 120, ang wika po ng Bible, ni hindi lumabo ang kanyang mata. Alright, totoo po yan. Sa Bible po yan. So, if I will desire for myself, ako po ngayon ay 52. And so far, so good po ang aking pong paningin. Though I need to use an reading glass kapag bumabasa po ako ng mga maliit na letra. Pero magiging mali ba para sa aking pananampalataya kung sabihin ko na I would like to live like Moses, 120 with vibrant, still strong, and with a clear vision. Hindi po masama. Bakit po? Because it was in the Bible or it is in the Bible. So, same thing with you, mga kapatid. Yun po ang maging desire natin. Yun po ang maging paniniwala natin. Because ang wika po ng Bible, you become what you believe you are. Ang tawag po dyan ay pananampalataya. Kung nananampalataya ka sa Diyos, na sa ganitong panahon, ito ang kanyang pagpapala sa iyo, o ito ang kanyang biyaya sa iyo, o ito ang kanyang kalusugan sa iyo, ito ang kanyang pabor sa iyo, mangyayari sa iyo ayon sa iyong paniniwala. Dahil yan din po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya na humihingi po ng kagalingan, ayon sa iyong pananampalataya ay mangyari sa iyo. According to your faith, be it unto you. So ngayong umagang ito, mga kapatid, I feel like saying to anybody out there na nanonood po ng ating live stream, ano yung mabuting bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo na pinapangarap mo? Kalusugan, kalakasan, kagalingan. Ngayong umagang ito, hindi pa huli para paniwalaan mo na yan ay mangyayari. Because yan ay back up ng salita ng Diyos. I-erase natin, i-delete natin sa ating pong belief system in our mind, our heart, those things na na-adapt natin na hindi pala natin na itong mga paniniwalang ito ay dangerous because ito po ay mga common belief ng sanglibutan na hindi po pinagpapala o hindi po binaback-upan ng salita po ng Diyos. Sabi nga po, mga kapatid, the devil need to steal first before he can kill and destroy. Alam po natin yan, lagi na po natin pinag-aaralan yan. Ito po ang isa sa mga bagay po na lagi pong pinapaalala po ng inyong pastor na ang ating pong kaaway, ang diablo, the devil, ang unang gagawin niya, tayo po'y nakawan.
Because kapag nanakawan niya po tayo ng katotohanan ng mga bagay po na totoo sa salita po ng Diyos, madali niya na po tayong patayin, madali niya na po tayong wasakin. Kaya po, mga kapatid, ngayong umagang ito, hindi lamang po sa pamilya po ng Grace Community Church of Christ, but of course, syempre, bilang pastor po ng church na ito, I'm speaking, you are my priority as tayo po yung magkakasama po sa ating pong home church, sa ating pong congregation. I want to speak this truth upon you, mga kapatid, na ngayong umagang ito, don't let the enemy steal the truth in our heart. Dahil kapag po yung truth na yan, ay naagaw po sa atin at pinag-alinlanganan po natin, then it's easy for the devil to kill and to destroy things that nais ng Diyos na ma-enjoy natin. Again, John chapter 10 verse 10, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Ayon po sa salita ng ating Panginoon, inuna niya yung word na steal, and then to kill and destroy. Dahil yung pong chronological na yon ay yung po ang unang gagawin ng kaaway, nanakawin niya muna po yung katotohanan ng salita ng Diyos sa ating buhay. At kapag nanakaw niya na at nagkaroon na po tayo ng pag-aalinlangan, mas madali po para sa Kanya na tayo po ay wasakin at yung supposed to be na hedge or yung bakod, yung protection ng Panginoon sa atin ay tila nawawasak niya because nanakaw niya yung katotohanan ng salita po ng Diyos. At alam po ninyo mga kapatid, even in 2 Corinthians chapter 3, ang wika po ni Apostol Pablo, that the devil blinded the eyes of people so that the gospel ay hindi po nila mapag-unawa. Yan po ang trabaho ng kaaway. Hindi lang po ako sure what particular or definite verse sa 2 Corinthians chapter 3. Pero definitely ay binanggit po yan ni Apostol Pablo na ang kaaway, ang dyablo ay binulag niya ang pag-iisip ng mga tao upang sa kanila huwag sumilay ang liwanag ng ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang trabaho ng kaaway. Ayaw niyang makita natin yung beauty ng gospel. Ayaw niyang makita ng tao yung beauty ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. At sa mga mananampalataya naman, ganyan po ang kanyang ginagawa. Yung katotohanan na dapat po na-enjoy natin ay hindi po natin ma-enjoy dahil binubulag niya yung ating isip, binubulag niya yung ating pong puso upang wag sumilay sa atin ang mga pangako po ng Diyos. Ngayong magang ito, in the name of Jesus Christ, let us reject and let us rebuke the devil at yung kanyang mga ginagawang pagnanakaw, and let us declare what is the truth of the Word of God. Sabi nga po, the devil, he is still the truth that God wants you to be healed and healthy. Ninanakaw ng kaaway ang sabi ng Diyos, by the wounds of my Son, you are healed. So God wants us to be healthy. Pero yung kaaway, ninanakaw niya yung katotohanan yan na nais ng Diyos na gumaling ka. Patunayan mga kapatid, we, pastors, kami po na mga pastor, na nangangaral po tungkol po sa pagkapagaling ng Diyos. There are some na pessimistic na kami po ay kinikriticize, May mga kahit mga mananampalataya na kapag tinuturo namin yung power of the broken body ng Panginoon na nagpapagaling, there are some who criticize us, na hindi nila matanggap yun. And sorry to tell mga kapatid, that's how the devil works. That even sa circle of ranks ng mga mananampalataya, we doubt that God wants us to be healthy, that God wants us healed, that God wants us whole. Ganyan po ang ginagawa ng kaaway. So, the devil is still the truth that God wants you healed and healthy. Kaya po ngayong umagang ito, sa mga humihingi po ng kagalingan sa Panginoon, 120% paniwalaan po ninyo na na ang nais ng Diyos na kayo po'y gumaling, na kayo po'y lumusog, at maging mahaba po ang inyong buhay. Take note, don't just pray, declare it, and don't just pray, claim it, despite of the symptoms that you are having in your body.
Ako rin po, mga kapatid, honestly speaking, there are some symptoms sa katawan ko na may mga nararamdaman din po ako. Ano po? Pero hindi po ako nagdo-dwell doon sa aking nararamdaman. Whenever I feel something inside of me sa aking katawan, ang ginagawa ko, nagpe-pray ako kay Lord, at hindi lang ako nagpe-pray, kiniklaim ko na, Lord, kahit may nararamdaman ako sa aking katawan, I declare and I claim that by the wounds of your Son, Jesus Christ, I am healed. Amen? And do the same thing sa inyo, mga kapatid. Ganun din po ang inyong gawin. Kahit po sa inyong mga anak, o sa inyong asawa, sa inyong kapatid na mayroong mga karamdaman, declare to them, magpagamit kayo ang maging channel of God's truth to them, na sabihin nyo sa kanila, lay hands nyo sila, sabihin nyo sa kanila, by the wounds of Jesus Christ, I declare that you are healed. Kaya po, ma-announce ko lang, mga kapatid, bahagi na rin po ng aking pong anunsyo, that next week, next Sunday, yan po ang magiging series ng ating pag-aaral. I will speak the power of the Holy Communion, that this Holy Communion was God a given medicine for our healing. Yan po ang ating pag-aaralan. In the light of the Scripture, sa liwanag po ng banal na kasulatan, ay iisa-isahin po natin next week ang katotohanang nais ng Diyos na ikaw ay magaling, na ikaw ay malusog. Kaya nga po ang banal na dulang, yan po ang kanyang ginamit na paraan upang paalalahanan tayo na sa mga latay ng ating Panginoon, tayo po ay pinagaling. Sabi nga po, mga kapatid, remind yourself of God's goodness in your life. Kaninang during our scripture reading ay binasa po ni kapatid na Mario ang ating pong Psalms 103 verse 1 to 17. At ngayon pong umagang ito, I want to use this Psalms 103 from verse 2 to verse 5 at yung verse 17 for us to be reminded itong salitang ito na binanggit po ni ni King David na ang wika niyang ganoon, pag tayo po ay nagbubulay-bulay, lagi po nating alalahanin ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga po, remind yourself of God's goodness in your life. Sa wikang Tagalog, sabi nga po ni Haring David, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Remember, diba? Yan po yung ating binabasa. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Sabay-sabay nga tayo, mga kapatid, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. So from that verse, mga kapatid, basahin po natin. Psalms 103 verse 2 to 5, ang wika po ni King David. Praise the Lord, O my soul, and forget not. Ngayon pong umaga nito, ang alalahanin po natin yung kabutihan ng Diyos, hindi yung mga traditional belief, hindi yung belief of the world, hindi yung common belief ng mga tao na mga wala pong pagkilala sa Diyos o wala pong kaalaman sa salita ng Diyos. Ngayon pong umagang ito, ang wika po sa atin, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. At wag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Remind yourself, meditate on the truth of the goodness of God to your life at hindi po yung mga common belief ng mga taong wala pong pagkaalam sa salita po ng Diyos. Verse 3, ang wika po ni King David, who forgives, bilangin po natin ilan po yung mga blessing na ito from verse 2 to 5. Ang wika po ni David, number 1, who forgives all your sins. That's number 1. Mga kapatid, ilang kasalanan po ang pinatawad ng Diyos sa inyo? All. Okay? Huwag na po tayong magtalo dito kasi maraming iba na hindi po kayang maabot ng kanilang pag-iisip. Pag sinabing all, your past, your present, and even your future sins to be committed. Yung iba, hindi nila kayang abutin yan.
Pero pag sinabing all. Ngayon, kung ano man ang inyong explanation at mga hindi pagsang-ayon, dahil all, bahala na po ang Holy Spirit ang magpaliwanag sa inyo. Pero as far as the Bible is concerned, ang wika po ng Bible, who forgives all your sins. That's number 1. And number 2, and who heals all your diseases, na nagpapagaling ng lahat ng iyong karamdaman. Kaya po kahapon, mga kapatid, habang tinatapos ko itong mensaheng ito, may revelation na naman ng Panginoon sa akin sa verse na ito. Na inuna niya yung salitang, God forgives all your sins, and number 2, He heals all your diseases. Bakit po mga kapatid? Dahil po ang sikreto sa number 2, para tayo po'y gumaling sa ating mga kasalanan, sa ating mga karamdaman, ay ang maniwalang lahat po ng ating kasalanan ay pinatawad po ng Diyos. Yan po ang totoo. Dahil meron pong iba, iniisip pa nga nila na kaya sila merong karamdaman dahil sila po'y pinapalo ng Diyos sa kanila pong mga nagawang kasalanan. Mali na naman. Kaya po ngayon, umagang ito mga kapatid, number 1, believe that God forgives all your sins and He heals all your diseases. Verse 4, who redeems your life from the pit. Sa wikang Tagalog na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Number 3, we are redeemed. Who redeems your life from the pit. Tayo po'y tinubos sa kapahamakan ng ating pong Panginoong Diyos. And crowns you with love and compassion. Tayo po'y pinutungan ng korona ng pag-ibig at ng kahabagan ng ating pong Panginoong Diyos. Wow, number 4. And then number 5, who satisfied your mouth with good things, na siyang bumubusog ng iyong bibig ng mabuting bagay, so that your youth is renewed like an eagles. Kita niyo na mga kapatid, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay upang ang iyong kabataan ay mabagong parang agila. Mga kapatid, bahagi po ng kagandahang loob ng Diyos ay ang ating pong pagiging kabataan ay nababagong tulad ng agila. And then verse 17, ang tanong ito, Pastor, gaano ko may enjoy yung biyaya niya ng Diyos? Yung kagandahang loob niya ng Diyos. Verse 17, but the mercy of the Lord. Mercy, ibig sabihin yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang biyaya. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear God. Ang kanya pong makakaasa po kayo mga kapatid, na ang kagandahang loob po ng Diyos ay hindi mapapawi dahil ang kanyang kagandahang loob ay from everlasting. Pakalagay nyo nga po, God's mercy is from everlasting to everlasting. God's mercy is from everlasting to everlasting. Kaya po makakaasa po tayo na hindi po tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo iiwan. Always remind yourself and forget not all His benefits. Dahil po, God's mercy to us is from everlasting to everlasting. At ito pa maganda. And His righteousness is His righteousness unto children's children. Hindi matatapos. Yung righteousness ng Diyos sa atin, yung tinanggap natin na pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, ay hindi matatapos sa ating henerasyon because God's righteousness is upon children's children. Mula pa sa inyo at sa anak ng inyong mga anak, paikot-ikot, mga kapatid, from children's, from generation to generation, hanggang bumalik po ang ating Panginoong Jesus, we receive His gift of righteousness because of our faith to our Lord and Savior Jesus Christ. Can we give the Lord a clap of praise? Hallelujah! Amen, amen, and amen. Ayan, mga kapatid.
Masyado po akong na-excite sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya po ngayong umagang ito, let's give the conclusion or the parting words ng ating pong mga pinag-aralan ngayong umagang ito. The A, B, C, D, E for the goodness of God. Yan. Ano yun, Pastor? Para madali po natin matandaan. The A, B, C, D, E for the goodness of God. Yamang tayo po'y niremind ni David na forget not all his benefits. Huwag nating kalimutan ang lahat ng mabuting gawa. So ito po ang A, B, C, D, E of goodness of God. A, accept God's goodness. Accept. Beloved, when I say accept the goodness of God, you don't need to earn it. Just simply accept it. Receive it. Hindi mo kinakailangan pagtrabahuhan. Isa pa yan, sa isang paniniwalang mali, na yung kagandahang loob ng Diyos ay pinagtatrabahuhan natin. No, you just need to, letter A, accept it. Letter B, believe the goodness of God. Believe, maniwala ka sa kagandahang loob ng Diyos. And when I say believe, it also means faith. Panampalatayahan natin yung kagandahang loob ng Diyos. That's why we are saved by faith. We are saved by the goodness of God. Di ba? Kaya po, letter B, believe the goodness of God. Maniwala po tayo sa kagandahang loob ng Diyos sa ating pong mga buhay. And then letter C, confess the goodness of God. Pag sinabing confession means to agree with God. Yun nga po yung ating pinag-aralan kanina, can two walk together unless they agree? So we must to confess, we must to agree the goodness of God in our lives. And then letter D is to your mouth, declare the goodness of God. In your mind, in your heart, and most especially in your lips, in your mouth, declare the goodness of God. And then, letter E, ito maganda. Sabi nga ni David, forget not all his benefits. Letter E, enjoy. Enjoy the goodness of God. Kaya po ako, tanungin niyo po ako, Pastor, do you enjoy the goodness of God? Definitely. And so you do, mga kapatid. So ano nga po yung ating letter A? Accept the goodness of God. Tanggapin mo, huwag mong pagtrabahuan. Simply accept the goodness of God because that's grace. Letter B, believe the goodness of God. Sampalatayanan po natin ang gandahang loob ng Diyos. And letter C, confess the goodness of God. Agree with God for all the blessings and promises He had for you. And letter D, declares the goodness of God. And letter E, enjoy the goodness of God. Alam po ninyo mga kapatid, naniniwala po ako na kapag po yung A, B, C, D, E for the goodness of God, ang siya pong ating pinasagana sa ating isip, sa ating puso, we will enjoy the truth that the name of the Lord is our strong tower, and we as righteous, we find salvation and protection in the name of the Lord. And if you are blessed, can you give the Lord a clap offering? Hallelujah. Amen. Amen. Amen and amen.